Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo. At sige po, pwede po bang palakpakan natin si Lord? Come on, simulan natin ang hapon na ito na mayroong papuri sa Panginoon. Bigyan natin sa Diyos yung pinakamalakas na papuri. Pagsamba sa ating Panginoon. Yes, God, Ikaw ang Diyos. Na Lord, Ikaw ang nagliligtas, oh God. You rescue us, Panginoon. And God, You live. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hey. Yes, Panginoon, pupurihin ka namin. Sasambahin ka namin, oh Diyos. Come on, we clap our hands to our God. Hallelujah. Come on, all together now. Sing. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Come on, people of God, sing. I raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Come on, we continue to praise the Lord. Our God, He lives. We sing, I know He rescued my soul. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Come on, people of God, we believe. I believe. We say, I raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer. Yes, Lord, You live. Come on, we proclaim, my Redeemer lives. 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 You lift my burden. I'll rise with You. I'm dancing on this mountain top to see Your kingdom come. Come on, we sing, church. My Redeemer lives. Louder now, say. My Redeemer. God, You live. One more time, my Redeemer. My Redeemer. God, You live. My Redeemer. We say, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. One more time. Say, my Redeemer. God, I know You live. Hey, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, palakpakan natin ang Diyos. That is alive, who lives. Hallelujah. Come on, we continue to praise the Lord. Hey. Yes, Lord, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. Come on, church, we sing. You know that I love You. You know that I want to know You so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for You. I
I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever, my praises to you. Come on, we sing to the Lord one more time. Jesus, yes, you are, oh God, no one else. And forever, my praises to you. We proclaim, you know that I love you. Come on, church. Know you so much more than I have before. We sing, these words are from my heart. These words are not made out. I will live for you. Come on, just sing it. Devoted to you. Say, King of majesty, I have one. Come on, church, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. We say, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever, my praises to you. Oh, we say, Jesus, Jesus. Yes, you are my God. And forever, my praises to you. Hallelujah. Come on, we clap our hands to the Lord. My Savior, Jesus. Come on, we proclaim, we say, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever, my praises to you. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. And forever, my praises to you. And forever, forever, Lord. And forever, my praises to you. Come on, give Him glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, oh God, hallelujah, Jesus. Panginoon, the King of Kings, the Lord of Lords. Ikaw ito, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Here we are, Panginoon, sa lugarang ito, Diyos. To worship you, God. To honor your name, Panginoon. And to glorify you, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Our deliverer, our redeemer, our savior, our hope. Yes, Lord. Buhay ka, Panginoon. You live. You live, Panginoon. Kaya narinig mo ang aming mga papuri. Narinig mo ang aming mga awitin. Narinig mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, sa hapong ito, can we close our eyes sa Panginoon? And sige, worship the Lord in this place. He sees us. Nakikita tayo ng Diyos. He knows us. And as we draw near to the Lord, ang kanyang salita ay nagsasabing He will draw near to us.
Kaya kung ano man ang mga sitwasyon, ano man ang mga pinagdaraanan natin sa hapong ito, draw near to the Lord, worship Him, call upon His name, and He will be there. He will be with us. He will answer. Hallelujah. Come on church. Open your hearts. Let's open our hearts sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Here I am, here I am. Oh God, we worship you, Jesus. We glorify you, Father. We acknowledge you, Holy Spirit. Hallelujah. Come on, people of God. Worship the Lord. Worship our God tonight. Hallelujah. Sweet Jesus, thank the Lord. Hallelujah. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made with his heart adore you. Hope of a life spent with you. Yes, oh God. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, you are wonderful, oh God. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Thank you, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful too. Here I am, oh God, here I am to worship. Here I am to bow down. Come on, say today, my God, you're altogether lovely and altogether you're worthy, Lord. Come on, we sing to the Lord. Here I am, oh God, we say, here I am to worship. Oh, here I am to bow. Oh, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon. Thank you, Jesus. I'll never know how much. Yes, oh Lord, upon that cross. Come on, people of God. I'll never know. I'll never know, Lord, to see my sin. Oh,
upon that cross. Oh God, call upon the name of the Lord and be saved. Come on, call upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes, oh God. Come on, kapatid. We sing, call upon the name and be saved. Jesus, oh sweet Jesus, call upon the name. Come on, church. My God, you are my rescue, Lord. Come on and call upon His name. Call upon the name. Oh, and be saved. Oh, we call upon the name of the Lord. And come on, church, people of God, call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. No other name that can save. Call upon the name Jesus and be saved. Here I am, here I am, here I am to worship. Here I am to bow. Come on, church. Come on. You're my God. You're altogether lovely. You're worthy, O Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say. Come on, say it from the bottom of your hearts. You're altogether loved. You're worthy, oh God. You're worthy. Wonderful Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. Worthy, O Lord. Come on, come on. Oh, here I am to worship. Come on, sing it to the Lord. He hears us as we call upon His name. He is here. You're lovely, O Lord. You're worthy, O God, like no other. Oh, go to me one more time. Here I am to worship. Oh, you're my God. You love me, Lord. You're worthy. Wonderful, wonderful. We say, I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know how much to see my sin upon. I'll never know, I'll never know. Thank you, Jesus. God, you saved me. I'll never know, I'll never know how much it costs to see my
I'll never know how much it costs to see my sin abandoned. Come on, we sing with all our hearts. I'll never know. You sing to Jesus. Come on, church. One more time. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon. Never know, God. I'll never know how much to see my sin upon. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether one. Come on, people of God, sing it to the Lord. Here I am to worship. Here I am to bow. Oh God, you're my God. You're all together. You're lovely, oh Lord, worthy of it all. Wonderful. Hallelujah, God. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Here I am. Yes, God. Here we are, Panginoon. I want to worship you, Panginoon, in spirit and in truth, Panginoon. God, sa umagang ito, sa hapong ito, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Yes, Lord. We are here, Panginoon, for no other reason, Panginoon, but to worship you, God. Sige, Lord, na mo mapapurihan ka namin. May taas namin ang pangalan mo sa aming mga buhay. Sige, Lord, mangusap ka sa amin sa hapong ito. Alam mo ang aming mga sitwasyon. Alam mo ang aming mga kwento, God. And yes, Lord, I know that ikaw ang kasagutan sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Lord, open our hearts, open our minds sa hapong ito. Let your words speak, Panginoon, and move, Panginoon, sa bawat buhay ng mga anak mo. Salamat, O Diyos. Andito mga anak mo, O Diyos, sa lugaring ito. And God, yes, Lord, andito kami, O God. We are expectant, Panginoon, Lord God. I know, ikaw ang Diyos that will never fail. You are wonderful. You are powerful. You are glorious, Panginoon. And I know, Panginoon, you will move in this place, O God. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Hindi pa tapos si Lord. May gagawin pa si Lord sa mga buhay natin sa hapong ito. Salamat, O Diyos. God, sa iyong kapurihan. Sa iyong pasasalamat, O God. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak. Magandang hapon sa bawat isa. Magandang hapon po. Ay, thank you po sa sagot. Kasi kung minsan, sagot na lang ng magandang hapon na parang tipid tayo. But sige po, hindi ko po magandang hapon in Christ Senators, people. Magandang hapon po sa ating lahat na po. So, sige po, straight na tayo sa salita ng Diyos. Ganda lang magpuri sa Kanya. So, pang-tatlong sermon na ito. Pang-tatlong service. But still, our God is great. Sobra lang siya. Kaya niyang i-sustain yung kanyang mga anak. So, sige po, the title of my message for today, sa bumagapot, bigay ko na para hindi ko na siya makalimutan. Build for expansion. So, okay, pauwi na tayo. Pero na mensahe, build for expansion. Ganda nung, awit natin, sinasabi natin that our God is great. At tama naman. Salamat sa Panginoon kasi at least sa ganitong pagkakataon
taon na i-express natin yung kung sino siya sa buhay natin. But yung may sad lang kasi kung hindi natin siya nababantayan, baka pwede dito lang natin siya ito nasasabi. Pag nandun na tayo sa labas, ay tumaharap na tayo sa kanya-kanya nating mga buhay, ganito pa rin po ba yung ating tulog sa Panginoon? In fact, hindi lang siya yung sinasabi natin that our God is great. Meron siyang diin. So, anyway, salamat pa rin sa Panginoon kasi nabibigyan tayo ng pagkakataon yung na-express natin ng totoong-totoo sa puso natin kung sino siya sa ating mga buhay. Pero dapat ay yun. Siguro hindi ko alam may kinalaman pa to sa ating pag-uusapan. But ang ideal at yung tama at sana maabot natin yun na kahit sa labas tayo, yung pa rin yung ating sinasabi, yung pa rin yung ating damdamin, yung pa rin yung ating declaration, yung nandun pa rin yung joy natin na nasasabi natin na Lord, dakila ka talaga, Panginoon, sa aking buhay. Sige, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Of course, our God is great. He's great and He's worthy to be praised. Tama talaga yan. At kasi nga, hindi lang siya lang naman sa kantahan, mayroon siyang ginagawa sa ating mga buhay. At dito pa lang sa title natin, makikita mo yung Diyos ay may ginagawa siya sa buhay mo. At kung titignan mo, hindi ko alam kung nakikita mo na yung pag-uusapan dyan, but build for expansion si Lord yun. Binibuild lang niya tayo for what? For expansion. So siguro, gusto kong sabihin na bago pa tayo magtuloy-tuloy, pakikarinig mo yung katabi mo at sabi mo sa kanya, get ready. Sige, samahan mo ako mag-preach, get ready. Because, why? Because ito yung title, no? For the expansion. May gagawin ang Diyos sa buhay mo, get ready. Kasi hindi lang naman ito yung parang, ano ba yung binibuild up mo o binibuild up ng Diyos sa buhay mo? Wala ba yung pupuntahan? Meron expansion. Hindi ko alam kung paano mo kung pinakikinggan. May kanya-kanya tayong area ng buhay na ang laki pa ng espasyo for expansion. Alam mo yun, ang laki pa ng potential ng pagkakataon para talagang ano ba pwede? Tama naman na yung word, expansion. Yung lumawak pa at lumaki pa yung mga bagay-bagay na sinisimulan sa iyo ng Diyos. Sige, palagpagan mo ang Panginoon. So, ito lang siya. Abang naman ako nagsasalita dito, yung church natin, ang tinitignan ko kung paano ang Diyos ay gumagalaw, ang Diyos kung paano siya kumikilos sa Christ City Church kasi yun naman yung pattern na yung galawan ng Diyos sa simbahan ay bumababayan sa kanyang mga anak. At siguro gusto kong sabihin na ang Diyos ay sobra-sobra yung kanyang pangarap sa simbahan ito. In fact, yung word na expansion, tumayan sa atin, lalo na kung titignan natin itong panahon natin, itong taon na ito, nasabi ko nga kanina, bago pumasok ang 2024, naaaninagan na natin ang Diyos at natinig naman natin siya nung una pa man, but meron kasi siyang right timing. But that in the end, kung pwede na yung mga unang mga taon, hindi ko alam nag-example ako sa church, but this is also na parang kwento mo dito na may mga sinimulan sa iyo ang Diyos, may mga sinimulan sa iyo ang Diyos. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang Diyos dyan sa mga bagay na binibuild up kanya, or what? For expansion. So, meron ganun, that in the end, tama yung
mga salita na hindi sayang ang maglaan ng oras sa Diyos kasi nandun yung preparation at hindi mawawalan ng kabuluhan at hindi mapupunta yan sa kawalan o maging yung salitang parang na-plug ka na lang dyan, nandiyan ka na lang, ganun ka na lang. Hindi siya po pwede kasi sa bawat paggalaw ng Diyos sa kanyang mga anak, may laging expansion, may laging pagbabago, at may laging, hindi ko alam ano, na nandoon yung kanyang gustong gawin na mga malalaking bagay sa mga buhay natin. Sige, palakpakan mo si Lord. Kumaya, tutugtungan ko yan kasi si Lord, sa church natin, yun na nga, wala naman ako ibang pwedeng i-model kundi yung ating simbahan. Kasi ito yung, of course, ito yung model. Hindi pwedeng parang uusap-usap tayo dito tapos yung church hindi mo na i-experience ang Diyos. Definitely na-experience natin ang Diyos dito sa amin. Kasi kami itong mga full-timer dito, alam namin kung paano ang Diyos nagsasalita sa may kinalaman, lalo na sa kanyang pangarap sa In Christ City Church, sa simbahan natin, nandun yung mga instruction, andun yung mga salita na pinanghawakan natin at doon tayo tumutuloy-tuloy at yun na. At ang pinupuntahan ay yung expansion, yung paglago, yung paglaganap at sa mas malaki pang mga pagkakataon ng ating paglilingkod sa Kanya. Sige, palampagan mo si Lord. Hallelujah. But, sige, tingnan natin ito, no? Kasi yung word na yan, minsan, kapag hindi ka ready dyan, negative. Kasi pag tinignan mo yung sarili mo, parang hindi naman ako ang kausap ng Diyos dito kasi parang wala naman ang lugar for expansion sa mga bagay-bagay sa buhay ko. So, namali ka dyan, wala kang kinalaman dyan, hindi ikaw ang leading, hindi yung sitwasyon mo ang parang pagkukuhan ng sistema dyan para nandun ka na magkaroon ka ng assurance for your expansion, but wala po yan dyan. Ang expansion ay galing sa Diyos. At yung kanyang magagawa at hindi yung kung ano ang magagawa mo at magagawa ko. Kaya irrelevant yung situation. At tingin ko, itong ganitong usapan ay wala talaga hindi pwedeng hindi ka kausap dito. Kausap ka ng Diyos dito, kausap tayo ng Diyos dito. At tayo ay lahat dito ay candidate for expansion. Sige, palagpakan mo sa Lord. Hindi ko alam habang natitigil mo yung word na expansion, may mga bagay na nandiyan ka sa sitwasyon mo. Meron kang gusto mangyari, meron kang gustong ganito, meron kang gusto, may iba't iba naman tayong mga dinadaanan, pinupuntahan. But ano man yan, pareho lang yan na kung saan tatama yung ganung usapan at yan ay ano ba pwede, pumupunta yan dyan sa sitwasyon mo ngayon, yung word ng expansion. So, hindi ko alam sige, tutuloy-tuloy pa tayo. Ang isang katotohanan, yung Diyos na nakilala natin, hindi siya pwedeng pigilan. Dami na akong sermon ng ganyan. Walang ebidensya, walang sitwasyon, walang sino man ang pwedeng pumigil sa plano ng Diyos, lalo na sa kanyang mga anak. At ito, pinag-uusapan natin for expansion sa mga buhay natin, sa church natin, at sa anumang nakakonect sa ating buhay, walang sino pwedeng pumigil yan sa Diyos na siyang kasama natin yan. At ganda lang yung inawit. He's our God. Sabi that our God is great. Our God is great. So, sana yun na nga, hindi lang siya sa awit, but that in the end, yung application na pinangawakan mo yung Diyos na nakilala mo ay dakila. Kaya pagdating sa buhay, lagi siya nakarutong, nakadikit, at siya yung lagi mong pinanghawakan sa mga bagay-bagay na so that in the end, ano man yung mga pinupuntahan at yung mga pinapangarap at ano man yung mga binubuko,
Walang sinong pwedeng pumigil dahil kung ang Diyos ang siyang gumawa dyan sa simula, walang sinong at anong kwento o sitwasyon na pwedeng pumigil dyan. Sige, palagpagan mo si Lord. Sige, gusto ko susugan yung sinasabi ko. Gusto ko basahin ng Ephesians chapter 3 verse 20. Ganda nito. Oo, ganda nito. Isang verse lang to, no? But tingnan natin kung ano ang ipupush nito dito sa ating pag-uusapan. At sabi dito, Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ulitin ko po, sabi dito, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Kunti ko mundo. More than dun sa pangarap mo, more than dun sa hiningi mo, more than dun sa naisip mo, may ganyan ang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Teka muna, tumatama dun sa, tama yung expansion. Meron siyang lugar. At hindi siya imposible. Kasi sabi nga dito, anong prayer mo? Anong iniisip mo? Anong pangarap mo? That is more than ito yun, sinasabi din sa verse na ito, that He is exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us. Yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, oh God, walang tatapat dyan. Kaya hindi talaga pwede sa kanyang mga anak na yung word na hindi pwede. More than yan sa situation mo, sobra-sobra ang Diyos sa buhay mo. Sige, palagpagan mo si Lord. Hindi ko alam kung paano natin nadidinig si Lord. At siguro, gusto ko lang talagang bantayan mo yung word na expansion. Kasi para sa'yo talaga to. Hindi ko alam, but that word is for us. Bawat isa sa atin. Kasi gusto talaga ng Diyos na dalhin tayo dun sa pinakamainam at pinakamagandang lugar. Hindi ko alam ano, hindi lang naman ito buhay sa mundo ito. Mamaya, gusto ko din sabihin na kasama ito yung relationship natin sa Kanya. Yung relationship mo sa Diyos, yung pananampalataya mo. Alam mo, ganun ka lang, dyan ka lang. No. Even yung relationship mo sa Diyos, may expansion dyan. Ang relationship mo sa Diyos, yung paano yung ugnayan mo sa Kanya, meron pang more than that na gusto ng Diyos na ilagay tayo. Sige, palagpagan mo sa Lord. Hallelujah. Sabi ka lang sa Diyos, nakakadinig tayo ng ganitong mga usapan at hindi naman ito usapan normal because this is the Word of God. Kanina sabi ko, oo nga, sanay naman din tayo na makapaginig ng ganitong usapan. At even sa Bible naman, makikinig mo naman talaga ito, mababasa mo. Pero yun na nga, gusto ko din bigyan ng diin at mag-ipaalala sa atin na magkaiba yung alam mo lang o nadinig mo lang, magkaiba po yun doon sa naniniwala ka. Yung knowing and believing. Knowing and believing magkasama yan kasi po pwede, baka nga madaming mga Kristiyano na alam ko yan, but ang tanong, naniniwala ka ba na kayang gumawa ang Diyos sa buhay mo more than dyan sa hinihingi mo at iniisip mo at sa pinaplano mo more than that ang pwedeng gawin ng Diyos? Yun yung pagkakaiba. So, siguro, gusto ko paalanan tayo na andito na tayo nagdidinig na natin si Lord. Nakikilala na natin siya, but meron kulang at gusto kong mapaalanan tayo yung ang dulo dapat naniniwala ka sa mga bagay na ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sige, palagpagan mo si Lord. Hallelujah. Ito pong ating text, very powerful text, yung message. So, grabe mo sinasabi dyan na more than doon sa iniisip mo. Sometimes, yun na nga iniisip ko na parang mahirap na to. But sinasabi, more than that, ang pwedeng gawin ng Diyos. More than doon sa prayer mo, yung hinihingi mo na parang nagsasalita ka parang but sa likod ng iniisip mo ay parang mahirap bata na to. Parang
very clear yung word na sinasabi that He is exceedingly abundantly above all that we ask or think. At kasi nga nakakabase yan doon sa kanyang magagawa sa ating mga buhay according to the power that work in us. Sige, palpagan natin ulit si Lord. Sa madaling salita, hindi lang sapat na yung word ng Diyos, dapat itong mayroon talagang diin at yung ano ba pwede, yung seryoso ng sinasabi natin, Diyos, naniniwala ako sa iyo. Pero ako example kanina, parang naisip ko lang naman ito, sinama ko ito dito sa ating, upang makita natin yung sinasabi kong yung knowing and believing. Pag narinig natin yung kwento ni David, lalo na nung napatay niya si Goliath, talaga naman na nandun tayo, natutuwa tayo at na hindi ko alam paano mo, ano yung pakiramdam na pagka ganun yung mga natidinig mo na etong si David ay pumatay ng Goliath. At meron akong gustong idagdag that in the end, kahit alam mo yung kwento ni David, walang gamit yan kung ikaw hindi ka marunong pumatay ng Goliath mo. Anong gamit nung kwento ni David? So, hindi ko alam ano, kasama kasi ito doon sa greatness. Kasama ito doon sa, yun na, binibilang tayo ng Diyos for expansion. Hindi mo mararating yan, yung expansion yan ng buhay kung hindi ka marunong pumatay ng Goliath. O baka nakikisay ka lang doon sa victory ng iba o victory ni David, but that in the end, hindi ka sanay pumatay ng Goliath sa buhay mo. Anong ibig mo sabihin dyan, Pastor? Yung mga sitwasyon ng buhay, napapanalunan mo, hindi ka nagiging negative sa mga bagay-bagay. Mamaya pupuntahan ko yan. So that in the end, yung expansion na sinasabi ng Diyos, pwede na ngayon na pag nadidinig mo ito, nandun ka sa isip mo na, ako ba ito? Hindi naman ako ito. Kasi wala naman akong parang, hindi ako qualified. Wala akong parang strength para dito. Ikaw ito kausap ng Diyos. Bakit? Hindi ba? Ephesians, sinabi dyan, na hindi, this is not about you. In fact, na-rebuke pa nga tayo. Sabi, yung iniisip mo na yan, na akala mo, hindi mo na kaya, more than that, ako, sabi ng Diyos, more than ako dyan sa prayer mo at dyan sa iniisip mo, kaya kong gumawa sa buhay mo. O sige, palapagan mo sa Lord. At kaya kitang pagtagumpayin sa anumang larangan ng laban dahil I am more than that. So, ito yung Diyos. So, kanina sabi ko, itong si David ay minsan namamali tayo kasi parang nagiging parang ano lang siya, diba tawag doon? Hindi lang ito historical event ba or content ng Bible na binasa mo, na-enjoy mo yung kwento, na parang historical lang. Kung hindi, ito ay principles. Principles kasi nga ito ay pattern na kung paano itong kwento ni David at kung paano niya napatay itong si Goliath. Pattern ito na sinasabi niya, even in our time today, kaya mo din gawin ito tulad kung ano yung ginawa ni David nung una. Sige, palapakan mo si Lord. Yun yung pakinabang. Hindi yung parang, okay, ganda ng kwento ni David, but this is pattern. Model ito sa buhay natin. That kung hindi mo ito makita na ito ay principle, sayang yung pagkaintindi mo na kung saan ay parang historical event lang o content yung nakunan mo. So, ito po yun. Dinadala tayo sa bagong dimension. Dinadala tayo sa bagong another level, another dimension. Ito yun yung build for expansion. Inaalis ka ng Diyos dyan sa ngayon na nandiyan ka sa more than that. Dinadala ka sa in another level, in another dimension, pero yun ang nga. So, kailangan mo marinig ito at makita ito
so that ma-enlighten ka, makita mo yung principle. No? Sige, palagpagan mo si Lord din no? So, hindi lang ito parang nalaman lang natin bilang, yun na nga, historical God that who has no contemporary relevance. Sayang naman. Meron siyang contemporary, yung pattern at gusto ng Diyos na mangyari din ito sa'yo. Hallelujah. So, ganito si Lord. At ito yung gawin niya, gusto niyang gawin sa mga buhay natin. That in the end, okay lang maging giant killer. Bakit ba? But yun na nga, at least sa context at sa tamang protocol at system ng Diyos. Kasi hindi naman pwede yung parang meron kasi mga tao na they are, ibang killer naman yun kasi hindi enemy ang pinapatay. Sometimes, hindi ko alam. But friends, the God that we serve is a right now God. So gusto ko pong puntahan. Na yung Diyos na kilala natin, sometimes doon pa lang sa title, hindi tayo interesado kasi ang iniisip mo, matagal pa yan. Matagal pa, hindi dito pala ako ng Diyos yan eh. Matagal pa pala yan, expansion. Sometimes ganun thinking natin eh. Pero hindi mo naintindihan that the God that we serve is a right now God. Matapos mo siyang marinig, kaya niya gumawa na sa'yo ngayon din. Matapos mo itong marinig, paglabas mo dyan, makikita mo, magkakamada sa'yo yung mga malalaking mga bagay. Naintindihan niyo ba ako? Sometimes kasi doon tayo sa kaisipan na parang matagal pa yan na. Kasi sinukat-sukat mo yung sitwasyon, yung kakayanan mo, sabi, siguro mga 5 years pa yan bago mangyari. Kasi tinignan mo yung kakayanan mo. But doon nakita natin na hindi ikaw to. Wala kang kinalaman dito. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na nandyan sa'yo at siyang gagawa dyan. At ang sabi nga, more than doon sa iniisip mo ang kayang gawin ng Diyos. At hindi yan para after 5 years, 10 years, hindi ko pwede siyang gumawa ngayon na, hindi mo alam. Kapag naniwala ka at nabago mo yung mindset mo, pwede paglabas mo ngayon, mamamanga ka. Pag uwi mo ng bahay, ang daming mga bagay na makikita mo lang. Ano to? O bakit? Sinabi sa iyo na Diyos yan. That kaya niyang gawin. Sige, palagpakan mo, Lord. Hallelujah. Siguro ang gusto ko palang sabihin, eto nga, sa title natin, ganda lang ng title, Build for Expansion. So, at least alam mo yung mga bagay na sinimulan mo, ginagawa mo, o sinasama mo ang Diyos, hindi sayang kasi may nangyayari. May nangyayari, hindi tayo pumapayag na, of course, gusto ko sabihin sa'yo, pumalag ka. Huwag kang pumayag kung walang nangyayari sa'yo. Na kung alam mo na tapat ka naman sa Diyos at yung mga ginagawa mo ay may kinalaman sa kanyang kingdom, sa kanyang kalooban, huwag kang pumayag. Ako, pwede kong sabihin sa'yo, takbuhan mo ang Diyos at sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ako pumapayag. Nangahawak ako sa salita mo. Pwede yun. Hindi yun kalabisan sa Diyos. In fact, matutuwa sa iyo Diyos. Kasi bakit kiniklaim mo ang ano sa'yo? At definitely, of course, sa respetong paraan, hindi naman pwede magsisilo tayo sa Lord. But pwede naman natin siyang balikan at Lord, naiintindihan ko na hindi sayang itong mga bagay na binibuild mo sa buhay ko dahil alam ko may pupuntahan ito, Panginoon. At naniniwala ako, Diyos, na hindi na ito tatagal. Diyos, ito ay makikita ko ito, ma-experience ko ito sa aking buhay. Actually, yung word na expansion, sapat na yan. Ilagay mo na yan, itugtong mo na yung lahat doon sa mga bagay na sinisimulan mo ngayon. O pwede may mga sinisimulan ka, hindi ko alam, negosyo ba yan? Hindi ko alam kung ano yan, mga bagay na yan. But pwede mo nang itugtong yan so that in the end, yan yung magbibigay sa iyo ng understanding na hindi pumapayag ang Diyos na mananatili kang ganyan. Mamaya pwede ko ilalagay ko ito sa
i-spiritualize ko to kasi hindi naman din pwede na puro tayo parang ang iniisip mo agad, mga bagay sa mundo, okay naman, kasama yan, but hindi kasi yan ang leading. At ang mahalaga ay yun na nga, meron tayong una ay yung meron tayong relasyon sa ating Panginoon. So, pakisabi sa katabi mo, ano ba sabi ko kanina? Umanda ka. Kasi may expansion na darating sa buhay mo. Hindi ko alam ano ba. Sige, hindi ko alam kung paano mo ako pinakikinggan. But sige, tutuloy-tuloy ako. Tulad ng sabi ko kanina, that ito yung gusto ng Diyos eh. At may verse tayo, pinanawagan, hindi tayo nagsasalita na parang isabog. Hindi tayo umalis doon sa Ephesians, doon lang tayo. But yun na nga, at yung title natin nakapaloob doon. So, gusto ko pang dagdagan itong ating usapan. At ito, madinig mo, expand your view. Expand your view of God. So, ito, mahalaga ito. Pastor, ano ba yan? Dito kasi galing yung trouble. Yung inakit natin that our God is great, but hanggang doon lang tayo eh. But in the end, ay kasama yan sa expansion na gusto ng Diyos, na hindi lang yung kamunan. So, basta marami ng expansion, but more than that, at yung gusto ng Diyos na sana lumago din tayo yung ating relationship sa Kanya. So, expand your view of God kasi sometimes, kaya sa malimit na pagkakataon, hindi tayo kumugo. Natidinig natin si Lord, pero hindi tayo kumugo kasi hindi ko alam ano, hindi naman siguro sinasadya, but galing nga doon sa hindi kasi nag-expand yung understanding, yung pananaw sa Diyos, kung sino siya sa buhay mo. So kasama to kasi dito magagaling lahat ng decision mo pagkatapos. Either negative yan, kung hindi ka lumago sa Kanya, or kung yung spiritual mo ay sobrang talaga pinupuntahan, maniwala ka sa mga decision mo, nagiging iba at nagiging matapang ka kasi sobra nandun yung trust at yung pagtitiwala mo sa Panginoon. So, ito mga reminders, expand your view of God kasi napakalit lang tingin natin sa Diyos pagdating sa mga decision kasi hindi man natin direct na sinasabi pero doon sa pinagkukuhaunan natin ng sukatan, takot na agad nang bumabalik sa atin at bandang huli, namamalit natin ang Diyos. But, balikan mo yung Ephesians. Sabi, ano ba yung problema mo? I am more than that. Ano yung iniisip mo? Ano yung prayer mo? I am more than that. So, ano ang problema? Sige, palipakan mo na lang si Lord. Hallelujah. Friends, we have a great God who is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or think of. Hindi naman kailangan ng explanation yan eh. Very clear word. According to the power that mightily at work in us. Yung sapat na yun, yung kapangyarihan ng Diyos na siyang gumagawa sa buhay natin. Tama na yan. Sobra-sobra na yan para huwag tayong huwag tayong magbago ng ating pananaw sa Diyos kahit na nandun tayo sa mga sitwasyon ng buhay. Ang sinasabi nito, itong ating binasa, at gusto ko pang dagdagan that expect great things from God. So baka ito pa yung mga bagay na kulang tayo, yung wala tayong ganito, yung parang excited ka. Kasi alam mo na hindi, may something na alam ko si Lord ay talagang may gagawin siya sa buhay ko. Sabi ko nga kanina, kung ito yung damdamin ng natin lahat, na isa-isa tayo dumating dito sa church, but isa yung ating damdamin na meron tayong ganung klase ng tayo na basta yung may hawak-hawak ka na something na alam mong ang Diyos ay may ginagawa sa buhay ko. Magkaiba po yun eh, yung damdamin o yung kalagayan na masyadong malamya, masyadong sometimes ka pa sa sarili mo na parang, malam na po. May si Pastor dun sa
Sabi ko ng pusa, sino mahilig mag-alaga ng pusa? Marami kayong pusa sa bahay. At ayaw ko, nailap kami sa pusa. So, lahat ng video ng pusa, hinahanap. Kinausap ng may-ari yung pusa. Oh, kumusta ka na? Kawawa naman ako. Sabi ng pusa, wala akong money, wala akong food. So, ano yun? So, sa atin na mga Kristiyano, hindi dapat ganun. Dapat merong bigat at hindi yan ang mga declaration na para bang pagtinignan mo sarili mo, kawawa ka. So, expect great things from God kasi kung meron ganito, hindi ganito yung response mo sa buhay na malaya, malambot, manipis. Para bang pagtinignan ka, kawawa naman ako. So, hindi po yun. Hindi po kasi baka nanggaling yan dun sa hindi ka nag-expect na ang Diyos ay may gagawing great things sa buhay mo. Kaya ganun yung damdamin mo na yan. Pero kung nandun ka sa kalagayan na hindi naman ngayon na at hindi ko pa nahahawakan pero may something sa loob ko yung expectation that basta alam ko that in the end ay may gagawin ng Diyos sa buhay ko. Sige, palapakan mo siguro. Eto, nakakatulong ito at yung madidinig mo na yung for expansion, sasabihin mo, akin yun. Kasi may nakapondo na May nakapondo na sa loob So that in the end, sinasabi mo, confirmation lang pala to. Pero kung walang nakapondo at walang ganitong expectation, kapag nadinig mo to, sabi mo, mukhang hindi ka naman makausap. Kasi walang kumunik, walang laman yung loob. So that in the end, ay ihihiwalay mo ang sarili mo. Friends, expect great things from God. Ano ba itong Diyos na nakilala mo at hindi natin to pakawakan na Diyos may gagawin ka sa buhay ko. Ganda lang, pag tinignan mo yung ganong atmosphere at yun na nga, kung ganito ang mga usapan ng lahat, pag nag-usap-usap yun ang natitinig. Di ba? Yung kanya-kanyang kwento at nai-excite habang nagkukwento na basta ako may inatay ako kay Lord, may inatay ako kay Lord. Iba yung atmosphere sa church. But that is my prayer. At yung pangarap ko na Lord, hindi pa man, pero sige Lord, kaya pag nagsama-sama kami dito, maiiba yung mga aura namin dito. Kasi iba yung dala namin kwento, iba yung expectation na meron kami. We expect great things from you, God. Sige, pagpagan mo sa Lord. Ganda, no? So, ano ba? Gawin natin itong lifestyle. At di naman ito, dito lang ba ito pwedeng pag-usapan? Pwede ito pag-usapan sa labas. Pwede ito pag-usapan sa bahay. Maging ikaw, mag-isa, usapin mo sa sarili mo. Hindi ko alam, nagmamaneho ka, anong ginagawa, nagugas ka ng plato, sabi mo, Sel, mag-antay ka, may darating na malaking bagay sa buhay mo at ibibigay yan ng Diyos sa'yo. So, ganda, no? Yung ganong atmosphere. Hindi yung, kawawa naman ako, wala akong pera. Parang pusa na parang cute lang, pero negative. Ano yun? Hindi yun, paano ka papatay ng gulayan? Yung klase ng attitude meron ka. Hindi pwede, dapat strong. Mayroong fight, may drive, may passion, yung relationship mo sa Diyos. Sorry talaga, but ito yung ideal na pag tinignan ka parang sabi, ibang klase to, iba tayo, iba tindig, may tigas. O mamaya, meron kong verse na gustong gamitin dyan. So that hindi ito ang in-expect sa atin ng Diyos na parang lagi ka na lang kawawa. Hindi po yun. Kasi yung mga tao na nag-expect ng great things sa Lord, kahit wala pa siya doon, pero hindi siya mukhang kawawa. Tingnan mo yung sarili katabi mo. Hindi ko alam, nakuha mo ba ako? Sinasabi ko, politiko po, may mga tao na hindi pa man na-receive, pero meron siyang ganitong expectation sa Diyos, nag-expect siya ng great things sa Lord. Pag tinignan mo siya, hindi halata. Kasi sabihin mo, hindi ko natitignan kasi ano ng expectation. That one day, hindi ko alam, mamaya pag uwi ko, ang Diyos sosurpresahin ako ng malaking bagay pwede na gawin. Sa Lord. Sige, pagpagan mo si Lord. Hallelujah. Sabi ko na kanina, naalala ko lang naman ito habang inaaral ko itong sermon.
Hindi ko alam, may mga nauna na tayo, no? Kasi medyo matagal na naman din ako sa Lord. May mga awit, di ba? Di ba sa mga Bible study? Pero inaawit din natin yun sa mga simbahan. Yung, ano ba sabi doon? Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Di ba yung mga ganun? So, pinapalikan ko, dadaan ako sa apoy, pero hindi ako masusunog. Kasi yung Diyos mo. Yung Diyos mo, alam mo kung bakit mo sinasabi yan. Na yung Diyos mo, sakol mo, at kaya kanyang sakuluhan sa lahat ng sitwasyon ng buhay. So, ganda lang na hindi mo lang inaawit, kundi ninananda mo, tapos, alam mo yun, magkaroon ng application at manifestation sa buhay. Na pag tinignan mo, hindi halata. May pinagdadaanan yan, dumadaan sa apo yan, lumala mo yan sa tubig, pero hindi halata kasi alam niya na hindi ako masusunod. Sige, palampakan mo si Lord. Hindi mo, kumusta ka na? Eto, katulad pa rin ng dati. Hanap ka ng ibang kausap. Walang kwento kausap to, taong to. Iwanan mo yan. Hanap ka ng ibang kausap. Walang kwento yan at hindi nakaka-encourage yan. I-discourage ka niyan. So, promise na magiging aware tayo na magiging encouragement naman tayo sa iba. Hindi yung pagkausap ka na nakakabagsak ka pa ng tao, nagdadamay ka pa. At kung yung tao marunong, promise, sige, kausapin mo ako ng ganyan. Goodbye, hindi ka na makaulit. Right. So, ang sabi ng Bible, the Lord will make the barren fruitful. Diba? Maraming meaning yan. At ang daming meaning yun eh. Ang daming gusto niyan sabihin dyan. But the Lord promises the barren that they will burst forth with joy, with gladness. I mean, barren, yung barren, sorry, hindi pangit sa tutugan naman, yung hindi nanganganak. Ba't hindi na naman ito yung tao? May mga bagay sa buhay natin na parang tingin mo, wala na, walang multiplication, barren, hindi na siya nag-multiply, yung nagdadagdag. But ang Bible, nagsasabi na kahit itong mga barren na ito, na wala na itong kapasidad para mag-multiply, kaya mag-multiply ang Diyos yan. Sige, palubagan mo si Lord. Hallelujah. Sige, hindi ko alam na paano mo ako napakinggan. May mga pagkakataon sa buhay na parang wala na. Goodbye na to. Wala na tong result. Sabi mo. Pero ang Bible na sabi, meron. Kahit yung mga paong, kaya kong lagyan ng laman ang kanilang sinapupunan. Sige, palampakan mo si Lord. Hindi ka alam na. Friends, hindi ko alam. But siguro gusto ko pa susugan itong gusto kong sinasabi. Enlarge your territory. Kasi expansion itong ating pinag-uusapan. Enlarge your territory. Sometimes dito tayo trouble. Yung pagdating na sa expansion, yung binibigyan ka na ng pagkakataon to enlarge your territory, nakakatakot. Hindi naman. Kanina sabi ko, even here, kayo, madami kayo dyan. Pag pumasok kayo dito sa church, ano ba naman? Parang hindi naman kayo taga-Increase City Church, pero taga nyo na dito. Ang iba sa inyo, tao na dito. Pero pag pumasok sa church, walang kakilala. Walang kakilala. Pag sinabi pa lang master dito po, pumupunta sa kabila. So, ano ba naman yan? So, alam niyo ba yun? Yung parang, hindi mo man lang inisip na, lugar mo ito eh. Again, yung trouble. Walang relasyon. So, siguro ito pwede ko itong gamitin as an example na, tama na yan. Parang pumasok parang mga suplatitan, mga suplato. But mababait naman yung mga asters. But ang intention kasi ay yung nilalagyan namin kayo ng pagkakataon na sinasabi na dito na yung dumating ka sa punto na hindi parang ikaw lang na nagmamayari ang upuan na yan. Alam mo talaga saan ka uupo at yan ang ba talaga lugar mo. Pwede ka rin mag-ikot-ikot dito eh. Mag-ikot-ikot. So, yun yung ibig kong sabihin. Enlarge your territory kasi sometimes even yung relationship mo sa mga brethren, wala. At ang laki ng tulong ng church sa atin, sa bawat isa, na iba yung experience kapag meron kang relasyon sa simbahan mo,
So, tama na yan. Na parang, ano ba, anong split dito, split doon, at na nagsasabi na, connect us. But, hindi talaga eh. So, talo ka dyan. So, ito yung mga example lang naman, but ito yung mga bagay na hindi natin nagagawa yung mga basics so that in the end, napupunta lang tayo sa isang lugar. At kapag maliit na yung lugar mo, maliit na yung garawan mo. Kaya, no wonder, pag pumasok ka sa simbahan, parang hindi ka taga rito, parang hindi ka taga in Christ City Church, but this is your church. Pero dapat, ramdam mo yung family, ramdam mo yung church. So, ano mo naman, i-stretch yung ano mo, yung sarili mo, ilabas mo naman dyan sa upuan. At hindi ko alam, but ang ano dyan ay for expansion. So, ano pa dyan na ano mo yun, matagal na nakabilib ang maraming mga bagay. So that in the end ay nasayang yung mga opportunity. Sige, palapakan mo na lang sila. Ala, huwag mo ako tignan. Friends, expand your plans. Ano ba yan? Plan. I-expand mo yung plano mo. Hindi ko alam. Yung, huwag na parang okay ka na dito, contento ka na sa ganyan. Expand your plan. Ayan mo, palakihin mo pa yan. So that in the end ay tama yung usapan natin eh. Tama yung verse. Yung text na binasa ko, tama yung title ko, hindi tayo lumalabas. Build for expansion. Ang sabi nung ating binasa sa Ephesians, ano man yung prayer mo, ano man yung iniisip mo, I am more than that. So, pwede mo pang i-stress yan at taksan mo pa yan kasi I am more than that sa mga bagay na nandyan sa iyo. So, expansion talaga. So, ito yun. So, either yan ay for your personal life or ministry or investment ba yan sa mga bagay-bagay. Eh, andun yun. Hayaan mo, mag-expand yan. Mag-expand yan. Expand mo yan. Paluin mo pa yan. Palakihin mo pa yan. Hindi po yung buhay. Kasi ang buhay ay hindi po siya permis. Na, ano ba yan? Yun nga yung plan lang. Hindi na pwede eh. O lalo na kung ang buhay palusog. So dapat ang buhay pinaplan for expansion. Pataas, palaki, maganda, masaya. Hindi ko alam ano. So, sige, palapakan mo na lang si Lord. Hallelujah. So, sabi ko yun na nga eh. Ginamit ko na yung word ka na. Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 6, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Actually, itong chapter na ito, ang pinaka-title nito, Be Generous and Do Good. Be Generous. I mean, huwag mo naman ipag-et yung sarili mo sa may kinalaman to doon sa enlarge your influence. Enlarge your influence. So, kung ipagkait yung sarili mo, be generous and do good. I mean, dito na to trouble eh, na masyado nating tinipid yung pagkikihalubilo natin. So, that in the end ay napaka-liit lang ng scope ng ating influence. But, kasama ito sa greatness ng tao na malawak yung kanyang influence. Yun lang, eto tayo. Siguro, andito tayo. Medyo, andito tayo sa prayer natin eh, but yung regular natin na Sunday service natin, napakaliit pa lang din. Nasa more than 300 yung regular na nandito. But bago mag-pandemic, nag-700 na tayo dito. But still, yung mamimiss mo yung 300 plus o 400 na mga tao dahil sa ipinagkait mo sarili mo na I mean, kasama yun sa yung parang proseso o yung process ng Diyos for expansion sa buhay ng bawat isa. So, be generous and do good. So, hindi ko naman title kasi itong Galatians chapter 6 sa kanyang bago siya
Anong ibig kong sabihin dito? Sometimes sa mga galawan natin, huwag tayong maging discouraged sa iba. Sabi ko nga, kayo na nandyan, nakita lang namin kayo na nandyan kayo, minsan binibigyan niyo pa ng oras, nakaka-encourage sa amin yun. Nakaka-encourage sa amin ng mga nandito, ng mga lalo na sa kami, pastor, na nagpaparamdam kayo sa amin kasi nakaka-encourage. At huwag tayong maging dahilan na parang ma-discourage kami. So ito yun eh. That in the end ay ayan natin na maging maging kamahali tayo sa buhay ng bawat isa. Hindi ko alam na but friends, ang Bible, dito lalo na itong pinag-uusapan natin, that in the end, maging confident lang tayo that Christ will build His church in greater quantity and quality. Church, ikaw ito eh. Kaya wala naman talaga Diyos, yung kanyang plan ay dumating tayo sa punto na yung hindi tayo yung parang mukhang mga kawawa. Nalala ko, ito natin, kasi bago pumasok ang 2024, even sa mga meetings ko, sa mga workers, anyway, we have more than 150 workers in our church. Grabe yan, ha? Ako lang, pag nag-meeting ako, sabi ko, ano to, congregation na ito, 150. Nag-meeting ako dito, sila yung mga kausap ko. So, ang pangarap ko, isa kasama sa workforce ng simbahan kasi doon natin nadidinig yung mga plano ng Diyos. So, 2024, na ako may mga expansion na magaganap sa simbahan. In fact, ang totoo na sabi ko na sa inyo, even in our announcement na andito na tayo na nag-aabang for another in-Christ City Church, another mall. May mga ganun na tayo, 2024. So, meron na tayong ganun mga words at nag-aantay naman tayo ng go-ship na ng Diyos for confirmation, confirm na yan, but yung go signal kung when, yun yung inaantay natin. Kung maalala nyo, itong lugar na ito, kasi kung pansinin nyo, itong lugar natin, nasa likod tayo. So, hindi siya talagang strategic place. So, kailangan pa natin maglagay ng mga signboard dyan, maglagay ng mga billboard dyan kasi nasa loob tayo at ang trouble kapag nag-invite ka, ang hirap sa imuistra na sa may church nyo, sa mall, ang hirap siya kasi kaliwa ka pa na ganyan, bandang muli, isasabi mo lang naman, andun kami sa tabi ng CR. So parang hirap siyang i-explain. But hindi ko sinasabi na yung church natin ay parang walang gamit. Nagamit natin ito at blessing itong lugar na ito. But tama yung title ko. Meron pang lugar ng expansion. At last Friday, at kung maalala ninyo, kung kayo taga rito, in Christ City Church people, tinuturo ko talaga yung kabilang yan. Yung kabilang, kung maisip nyo, nandyan yan yung dating nagbenta ng mga sasakyan dyan. Pinagawa nila yan eh. Inayos nila yan. But ako talaga, alam ko, temporary lang sila dyan. Kasi alam ko talaga yan, nararamdaman ko at si Lord meron talaga siyang sinasabi patungkol dyan sa atin. So last Friday, yan, nakausap namin, tumawag yung leasing head at ino-offer sa atin. Of course, meron na tayong meron tayong request, nagpadala tayo ng request ating last month dyan. Friends, sometimes sa buhay natin, hirap mag-plan, kasi sa umpisa pa lang matatakot ka. But, ano bang gagawin mo sa buhay mo kung walang expansion? Uwi ka na lang. Sabi mo na lang kay Lord, uwi na ako. Wala naman na pala akong pumunta. But, church, sobrang pa yung pangarap natin. So, last Friday, pinakusap natin yung management. Check namin yung lugar. Pag-ano nga ako, anak, sa picture meron din. Dugtong ko lang ito kasi nagkataon to na tao pinag-usapan natin expansion. May picture ako dyan na inilagay. Nandiyan ba si Queenie? Para lang at least ma-update ko din po kayo kasi pagka isang araw papasok
kayo dito, baka wala na tayo at nandun na tayo. Alam nyo, sige, palakpakan na lang muna. So, salamat sa palakpak na yan, ha? Kasi yan yung mga palakpak na nakakaintindi ng expansion. So, alam niyo po ba yun, yung ang isa sa advantage dyan sa lugar na yun, yung pangalan ng simbahan natin, ang pangalan ng Panginoon in Christ City Church, andyan na yan sa prime site. So, hindi na natin masyado kailangan ng promotion. Pakagandang natin yung ating signboard dyan. So, yan yung lugar. This place, sige pala muna Joy. This place, ang area nito is 218 square meter. But mas malaki yan, that is 458 square meter. So, may kinalaman yan sa expansion. But yung strategic place, di hamak naman talaga na mas maganda yan. Nasa prime, ano yan location. That in the end, katapat lang yan ang all home at yung mga tao nasa hallway. So, hindi lang naman din yan yung parang, yung comfortable whatsoever. Strategically, for soul winning, sabi ko nga, marami akong nakikita pwedeng, ito na nga talaga yun, sabi ko, Diyos. Kasi tayo, nag-expect tayo na, andun yung expectation, mapupuno tayo dito, but tingin ko, hindi yung lugar na magpupuno sa atin. Yan yung lugar na magpupuno sa atin. Sige, talapakan mo, Lord. At hindi ko alam, maganda naman itong lugar natin. Fact last Friday, nung kausap ko na yung management, nalungkot ako, umupo ako dito, tapos andun ako nag-imot-imot ng konti kasi sobra yung mga ating memory sa church na to, sobra. Lalo na ako kasi kung hindi nyo alam, halos kasama ko o ako talaga nag-lead na gawin itong ating simbahan. So, sobra yung kwento. But at the end, ginigising ko lang yung sarili ko. So, bandang rin sinasabi ko, tama na muna yung mga emosyon. Kasi nagtuturo naman tayo that we are not leading by our emotion, that nandun tayo sa dapat solid yung understanding. So, although siyempre, but that in the end, babalik ka lang sa isang maliwanag na pag-iisip na, oo, medyo malungkot at better kung lilipat tayo sa kabila. Kasi, una, madi-display na yung pangalan ng Diyos niyan at the same time, mas madali tayong pasukin kasi punta na lang sa buhay. So, saan yung ako sa panalangin, kasi, yun na nga, by this coming Tuesday, kakusapin namin ng management. So, di ko alam, nakakatakot kasi hindi naman ganun kadali. Dahil kung hindi ko alam kasi mas mahal yan, definitely, mas malaki yung lugar Pero hindi na ako nagdadala sa ganyan. Proven ko na ang Diyos. Na kapag ang Diyos ay may plano at meron kang confirmation at siya talaga ang merong gawa, ano pa ba? 9 years na tayo dito sa mall. Sabi ko nga, never tayo naging delinquente dito. Active tayo sa mga babayarin natin. So, nasubukan mo na Diyos. Kaya sabi ko nga Lord, sige, at depende kung ano mapag-usapan namin by Tuesday. Kasi baka magulat kayo. Doon na, pasukan ninyo, dito. Hindi but that is for expansion. Hindi natin gagawin yan nang wala lang. But I think the Lord, hindi na siya pumapayag. Kasi sa totoo lang, nasa likod tayo. Hindi masyado tayo, hindi tayo visible. But salamat sa Panginoon. Noong una, actually, tinuturo ko yan, but deep inside, at behind my back, may nagsasalita na, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Mahal yan. But, eto, sabi ko nga, nandito na ako sa realization, sinungaling ka sa tanas. Hindi ko kaya yan, pero kaya yan ng Diyos ko. Hindi yan, ginasa natin. Na dun sa thinking mo, sa iniisip mo, He is more than that. So, salamat sa Panginoon. So, balikan tayo mamaya, Kasi ganda lang siyang ikwento na nag-uusap tayo about the expansion, hindi lang tayo salita. Nag-walk tayo at nag-desire tayo. Nandun tayo sa ganong klase ng pag-iisip na hindi tayo pumapayag na ma-stuck sa isang sitwasyon.
That in the end, oo, hindi siya ganun kadali. May fight yan. But that in the end, hindi naman ikaw yan. Ang Diyos naman ang siyang saklolo mo pagkatapos. Siguro bakit ko ito sinabi? Pwede mo itong i-apply sa buhay mo. Kasi baka madami ng mga opportunities sa buhay, but at the end, hindi ka nago. Kasi sinukat mo na mahirap. Ito yung solid na kung saan ay hindi siya natitinag. Hindi siya natitinag. Walang sinong pwedeng bumalik sa kanyang pupuntahan o pumigil sa kanyang paroroonan. Yung expression, walang pwedeng pumigil ka. Dahil kapag sinabi ng Diyos at gusto gawin ng Diyos, walang pwede. Sige, palapakan mo sa Lord. Hallelujah. Hindi ko alam, but yan, tapos na ako. Siguro, final message, 1 minute. Friends, ito, we have our message from the Lord very clear. Hindi naman ito usapan. Hindi kaya itong pag-usapan ng tao. Ito nadidig mo, hindi ko to kayang i-fake ng tao. We have our message from the Lord. That in the end, sinasabi ko nga sa inyo, bago tayo pumasok ng 2024, sobra yung mga nadidilig natin sa Panginoon. But, yun na. Gusto kong sabihin that maganda tayo. In Christ City Church people, be ready and expect great things from God. Starting today. Hawakan mo yan. Oh God, hallelujah. Sige, hindi ko alam pa paano gagawaan ito sa iyo pagkatapos paglabas mo dito. But, be ready. Sabi mo, be ready. Sige, tulungan mo ako mag-praise. Be ready. Nandun ang Diyos, yung expansion niya sa buhay mo. Be ready. And expect great things na anong pwedeng gawin ng Diyos. Pwede ko nga sabihin that enough is enough. Yung sitwasyon ng buhay, ay hindi ko alam nasa ka ngayon. Nasa poverty ka ba ng level o below poverty? That is not your place. That is not your place. That is not our place. Hallelujah. There is a big difference between dun sa para bang naiintindihan mo lang na ang Diyos ay Diyos, but magkaiba yung gusto kong sabihin sa iyo sa hapong ito, maniwala ka na simula sa araw na ito, iaalis ka ng Diyos dyan sa kahirapan ng buhay mo. God, hallelujah. Hindi ko alam. Hindi lang naman pera yan, but even money. Hindi ko alam, relationship ba yan, situation, or whatsoever. I-deliver ka ng Diyos ka. Hallelujah. Kasi, hindi pumapayag ang Diyos. Hindi siya pumapayag na hindi niya i-deliver yung mga practice niya sa atin. Kaya that's why nandun yung pangarap niya na dadali niya tayo sa mas mainam at mas epektibo at mas ano ba pwede attractive at magiging gamit ka ng Panginoon pagkatapos. Hallelujah. Pwede mo ba itaas yung kamay mo? Sige, taas mo yung kamay mo bilang pag-surrender sa Diyos na sinasabi mo, Panginoon, hindi ko kayang dalhin ang sarili ko mag-isa. Narinig kita ngayong hapong ito at isasabit ko ang sarili ko sa iyo. Na Lord, simulan sa araw na ito, oo, kung pwedeng question ako sa mga nakaraan, but today, Lord, hayaan mo na maging mas seryoso ako, Panginoon, na sinasabi ko na magtitiwala ako sa iyo. Hallelujah. Can you do that? Hallelujah. Narinig ka ng Panginoon. At sinasabi naman sa iyo ng Diyos sa hapong ito, anak, sige, huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa iyo pagkatapos nito. Expect great things after this. Hallelujah. So, pwede ka pa ngayon pa lang, can you say to your God,
Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Pwede ba ngayon pala magpasalamat ka na sa Diyos sa anong pwede niya gawin sa'yo? O God, in advance, yes, Lord. God, salamat, Diyos, sa mga magagandang mga plano mo at sa paruroonan namin, Lord, sa pagdadala mo sa amin, Lord, ngayon pa lang. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige, palapakaman mo, Panginoon. Can we worship the Lord? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, taas po namin kamay sa Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Panginoon, Lord, magtitiwala kami sa iyo, Diyos. Come on, we sing. You're the name above all names. Come on, church. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, come on, God, we sing out. You're the name above all names. You're the Lord, you are worthy. Come on, my heart will sing, and my heart will sing how great is our God. Come on, now, we're singing out how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Come on, if you believe, we sing out how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Thank you, Lord. Come on, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Salamat po, Diyos, sa hapong ito, Panginoon. Sige, Lord, panghawakan namin, Panginoon, at God, tulungan mo kami, Panginoon. And in the end, Lord, yes, Lord, manampalataya sa iyo, Panginoon. Magtiwala, Panginoon, sa kapangyarihan mo, O Diyos. Hallelujah. And Lord, meron kami ito, Panginoon, at God, para makakapantay dito, O Diyos. Sige, Lord, tulungan mo kami. Ano man na naging tema sa amin ang mensahe sa gabi nito, Panginoon, Lord God. Ano mang aspeto, Panginoon, sige, God, hayaan mo, Panginoon, na hindi kami manatili. Ganito lang, O Diyos. Alam ko may plano ka sa amin. At in the end, Panginoon, to expand, Panginoon, Lord God. Lord, gamitin mo kami. Maging testimony ka kami, Panginoon. Na in the end, ikaw ang Diyos na totoo. Hindi ka lang nagsasalita, hindi ka lang nangangako, Panginoon. Pag ikaw ang Diyos na pwedeng pagtiwalaan dahil gumagawa ka sa buhay ng mga anak mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, Lord God. Kwento sa ng aming simbahan. Pagkat nga mo, maging kwento din dito na bawat isa sa amin ang natin. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang parangal, Panginoon, at wala ng iba. God, we love you. God, we honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Siguro, palapakan natin si Lord. God, we